Kumusta po? Ako po si Dr. Jose de la Cruz, isang doktor na inilaan ang aking karera sa pagtulong sa mga senior na tulad ninyo na magkaroon ng mas malusog at mas makabuluhang buhay. Isang karangalan po na ibahagi ang ilang kaalaman ngayon na naniniwala akong makakagawa ng tunay na pagbabago habang kayo ay naglalakbay sa mga taon pagkatapos ng edad 70. Naisip nyo na po ba kung paano nagbabago ang inyong katawan paglampas ng edad 70? Ang bilis nga naman ng panahon at sa bawat taon, nakakaipon tayo ng magagandang alaala, karunungan at mga karanasan na humuhubog sa kung sino tayo. Habang ang ating isip ay maaaring kasing talas pa rin ng dati, ang ating katawan naman ay madalas nagpapadala ng maliliit na senyales na kailangan nito ng dagdag na atensyon. Para sa marami sa atin, ang paglalakad ay naging karaniwan na sa ating buhay. Marahil isang pang-umagang rutina, isang paraan para ma-enjoy ang kalikasan o isang simpleng paraan para manatiling aktibo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na pagkatapos ng edad 70, ang sobrang paglalakad ay maaaring magdulot pa ng mas maraming problema kaysa solusyon? Madalas ay nagugulat ang mga tao sa ideyang ito. Tutal, hindi ba't ang paglalakad ay isa sa pinaka-natural at inirerekomendang ehersisyo? Oo nga po, ngunit habang tayo ay tumatanda, ang mga patakaran para sa ating katawan ay maaaring magbago. Ang inyong mga kasukasuan, kalamnan at buto ay nangangailangan ng bagong plano para manatiling malakas at tumagal. Bilang mga doktor, madalas naming ipinapaalala na ang sobrang paglalakad ay maaaring maglagay ng hindi kinakailangang diin sa mga tumatandang kasukasuan. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong tumigil sa pagkilos. Sa halip, may dalawang pangunahing aktibidad akong madalas irekomenda para matulungan kayong manatiling malusog, malakas at puno ng sigla. Ano nga ba itong mga alternatibong ito? Tingnan natin ang dalawang gawin na tunay na makapagpapabago sa inyong kapakanan pagkatapos ng edad 70. Bago po natin talakayin ang dalawang alternatibong iyon, pag-usapan muna natin ang tatlong karaniwang pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng marami pagdating sa paglalakad pagkatapos ng edad 70. Tatlong bagay na dapat iwasan sa paglalakad pagkatapos ng edad 70. Ngayon, ang paglalakad po ay laging tinitingnan bilang isang mahusay na ehersisyo para sa mga nakatatanda. Ito'y simple kayang gawin ng karamihan at hindi nangangailangan ng anumang magarbong kagamitan. Para sa marami, ito'y higit pa sa pisikal na aktibidad. Ito'y isang mapayapang sandali pagkakataon upang kumonekta sa kalikasan o kahit isang paraan para makisalamuha. Gayunpaman, habang ang ating katawan ay tumatanda, ang paraan ng ating paglalakad ay kailangang umangkop. Ang dating madali ay maaaring magsimulang magbigay ng hirap sa ating mga kasukasuan at kahit maliliit na pagkadulas ay maaaring humantong sa pagkahulog na may malubhang kahihinatnan. Mahalaga pa rin ang paglalakad sa pananatiling malusog, ngunit pagkatapos ng edad 70, kailangan nating mag-ingat para matiyak na ito'y ligtas at kapaki-pakinabang. Pag-aakalang mas marami ay laging mas mabuti. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali
na aking napapansin ay ang pag-aakala na ang mas maraming paglalakad ay laging katumbas ng mas mabuting kalusugan. Noong mas bata pa kayo, ang maabot ang target na 10,000 hakbang bawat araw ay maaaring isang magandang layunin. Ngunit kapag lampas na kayo sa edad 70, ang numerong iyan ay hindi laging pinakamahusay na sukatan ng inyong kapakanan. Sa katunayan, ang sobrang paglalakad ay maaaring maging kontraproduktibo lalo na kung kayo ay may dinaramdam na sakit sa kasukasuan o rayuma. Alam niyo po, ang cartilage na nagsisilbing unan sa ating mga kasukasuan ay natural na napupudpod sa paglipas ng panahon. Dahil sa paulit-ulit na epekto ng sobrang paglalakad, ang inyong mga tuhod, balakang at bukong-bukong ay maaaring maging mas madaling makaramdam ng sakit at pamamaga. Ang isang mahusay na paglalakad ay hindi dapat mag-iwan sa inyong nananakit ang katawan o ubos ang lakas. Sa halip na mag-focus sa distansya, mas mahalaga na pagtuunan ng pansin ang kalidad ng inyong paglalakad. Isipin ang mas maiikli, mas kontroladong paglalakad na nagpapanatili sa inyong aktibo nang hindi masyadong nagbibigay ng diin sa inyong mga kasukasuan. Ang paghahanap ng bilis na komportable para sa inyo at ang tunay na pakikinig sa sinasabi ng inyong katawan ang susi. Ang paglalakad ay dapat magbigay sigla sa inyo, hindi umubos ng inyong enerhiya. Pagbabaliwala sa postura at sapatos, isa pang napakahalagang punto na madalas nakakaligtaan ay ang postura. Sa paglipas ng mga taon, maaari tayong magkaroon ng mga gawi tulad ng pagkuba ng ating mga balikat, pagkakaladkad ng ating mga paa, o paglalakad na magkahawak ang mga kamay sa likod. Bagamat maaaring mukhang walang problema ang mga ito, maaari nitong mapataas ang inyong panganib na mahulog at magbigay ng dagdag na diin sa inyong mga kasukasuan. Kapag naglalakad, subukang panatilihin ang tuwid na postura, panatilihing nakataas ang inyong ulo, relax ang mga balikat, at hayaang natural na umimbay ang inyong mga braso. Ang isang matatag at tiyak na paglakad ay tumutulong sa inyong mapanatili ang balanse at binabawasan ang hindi kinakailangang presyon sa inyong gulugod at ibabang bahagi ng likod. Ang paglalakad ng may hindi tamang forma ay maaaring humantong sa hindi balanseng kalamnan, sakit sa likod, at mas malaking tsansang madapa. At huwag nating kalimutan ang sapatos. Napakalaki ng papel nito. Ang pagsusuot ng sapatos na nagbibigay ng mahusay na suporta ay malaki ang maitutulong sa inyong katatagan at kaginhawaan. Maraming pagkahulog ang nangyayari hindi dahil sa mga bagay na nasa ating daanan, kundi dahil sa hindi matatag na paraan ng paglalakad. Kung paano ninyo dinadala ang inyong sarili ay kasing halaga ng mga hakbang na inyong ginagawa. Masyadong bigla ang paghinto. Marahil isa sa mga pinakanakakaligtaang panganib kapag naglalakad ay ang masyadong bigla ang paghinto. Ang inyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad 70, ay lubos na nakikinabang sa makinis na pagpapalit ng kilos. Ang biglaang paghinto ay maaaring minsan humantong sa pagkahilo, pagkawala ng balanse, o kahit pakiramdam na mahihimatay. Ang presyon ng dugo
ay maaaring magbago-bago habang tayo ay tumatanda, at ang mabilis na pagbabago sa kilos ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Kaya sa halip na huminto ng biglaan, ugaliing dahan-dahang bumagal na binibigyan ng pagkakataon ang inyong katawan na mag-adjust. Ang pag-cool down pagkatapos ng inyong paglalakad, ito man ay sa pamamagitan ng banayad na pag-uunat, malalim na paghinga, o simpleng pagtayo ng tahimik sandali, ay tumutulong sa sirkulasyon na umayos at pinipigilan ang paglalagay ng labis na diin sa inyong puso. Kapansin-pansin na maraming pagkahulog ang hindi nangyayari habang naglalakad mismo, kundi sa mga sandaling iyon pagkatapos, kapag ang katawan ay nag-a-adjust pa sa pagbabago ng aktibidad. Ang paglalakad ay dapat laging pinagmumulan ng enerhiya at kagalingan, hindi panganib. Ang pag-a-adjust ng inyong mga gawi habang nagbabago ang inyong katawan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito'y tanda ng karunungan. Ang pag-iwas sa sobrang paglalakad, pagpapanatili ng tamang postura, at pagtiyak na makinis ang inyong mga kilos ay maliliit ngunit napakahalagang hakbang sa pagpapanatili ng inyong kakayahang kumilos at pag-iwas sa mga pinsala. Ang pamumuhay ng mahaba at malusog ay hindi tungkol sa pagpupumilit lampasan ang sakit. Ito'y tungkol sa pagkilos sa paraang sumusuporta sa kasalukuyang pangangailangan ng inyong katawan. Isipin ang paglalakad bilang isang gawa ng pangangalaga sa sarili, isang ritual na nagpapalakas kapwa sa inyong pisikal na lakas at sa inyong panloob na kapayapaan. Ang layunin ay hindi lamang ang patuloy na pagkilos, kundi ang maayos na pagkilos sa lahat ng darating na taon. Sige po, pag-usapan naman natin ang dalawang aktibidad na maaaring maging mahusay na pandagdag o kahit alternatibo sa malawakang paglalakad. 1. Pagsasanay para sa lakas strength training, ang susi sa mahabang buhay at kasarinlan. Maraming kaakibat na pagbabago ang pagtanda, pero ang pagkawala ng lakas ay hindi kailangang maging isa sa mga ito. Isipin ninyo ang kakayahang kumilos ng malaya tumayo mula sa upuan nang walang tulong magbuhat ng inyong mga pinamili nang hindi nahihirapan o mapanatili ang inyong balanse habang naglalakad. Ang mga pang-araw-araw na kilos na ito ang nagbibigay kahulugan sa ating kasarinlan. Gayunpaman, pagkatapos ng edad 70, ang unti-unting pagkawala ng muscle mass na tinatawag naming mga doktor na sarcopenia ay maaaring magsimulang unti-unting bawasan ang mga kakayahang ito. Ang mga bagay na dati madali ay maaaring maging mahirap, at marami ang nagsisimulang isipin na ang paghinang ito ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Pero narito po ako para sabihin sa inyo na hindi po ito totoo. Ang strength training, kahit na simulan pa ito sa mas huling bahagi ng buhay, ay maaaring makapagpabagal, makapagpahinto, at minsan pa nga'y makapagpabalik ng nawalang muscle mass. Nakakatulong ito sa mga nakatatanda na mapanatili ang kanilang kakayahang kumilos, katatagan, at kumpiyansa sa sarili sa mas marami pang taon. Marami ang umaasa sa paglalakad bilang kanilang pangunahing ehersisyo, iniisip na sapat na ang pagkilos para mapanatili ang kanilang lakas. Bagamat maganda ang paglalakad,
para sa inyong tibay at puso. Hindi nito napapalakas ang tiyak na puwersa ng kalamnan na kailangan ninyo para suportahan ang inyong mga kasukasuan, maiwasan ang pagkahulog, o mapanatili ang densidad ng buto. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng ilang uri ng paglaban, isang bagay na itutulak o hihilahin na nagpapagana, nagpapalaki at nagpapanatiling gumagana sa inyong mga kalamnan. Kung wala ito, maaaring manghina ang mga kalamnan, maapektuhan ang postura at tumaas ang panganib ng pagkahulog at pagkabali. Ngayon, kapag sinabi kong strength training, hindi ko po tinutukoy ang pagbubuhat ng napakabibigat na bagay o paggawa ng sobrang matitinding ehersisyo. Ito ay tungkol sa pagsasanay ng inyong mga kalamnan para patuloy na masuportahan ang inyong katawan ng epektibo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga benepisyo ng strength training ay higit pa sa pagpapanatili lamang ng inyong mga kalamnan. Pinoprotektahan nito ang inyong mga kasukasuan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga kalamnan sa paligid nito na nagbabawas ng diin at maaaring makatulong na maiwasan ang pagsisimula ng sakit na may kaugnayan sa rayuma. Pinapalakas din nito ang inyong core strength. Iyan po ang inyong mga kalamnan sa tiyan at likod na napakahalaga para sa magandang balanse at postura na nagpapababa ng inyong panganib na mahulog, isang pangunahing sanhi ng mga pinsala sa mga senior. Dagdag pa rito, ang strength training ay nag-i-stimulate ng pagtubo ng buto na tumutulong labanan ang osteoporosis, isang kondisyon na nagpaparupok sa mga buto at nagiging sanhi ng madaling pagkabali. Kaya nakikita ninyo, ang strength training ay hindi lamang tungkol sa pagkilos. Ito ay tungkol sa proteksyon. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang inyong katawan ay mananatiling matatag habang lumilipas ang mga taon. At ang mga epekto ay hindi lamang pisikal. Ang strength training ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa inyong kumpiyansa. Matapos mapansin ang pagbaba ng kanilang lakas, maraming nakatatanda ang nagsisimulang umiwas sa mga aktibidad na dati nilang kinagigiliwan. Ang takot na mahulog, ang takot sa sakit, o ang takot na masaktan ay maaaring lumikha ng mga limitasyon na mas nasa isip kaysa sa katawan. Ang strength training ay tumutulong na ibalik hindi lamang ang pisikal na kakayahan, kundi pati na rin ang paniniwala na maaari pa rin kayong kumilos ng may kumpiyansa. Pinapalitan nito ang pag-aatubili ng katiyakan at ang kahinaan ng pakiramdam ng kapangyarihan. Sa bawat sesyon, hindi lamang kayo nagpapalaki ng kalamnan, nagtatayo kayo ng mas matibay na kaisipan na pinapatibay ang ideya na ang kasarinlan ay isang bagay na aktibo ninyong mapapanatili. Ang pagsisimula sa strength training ay hindi nangangahulugang kailangan ninyo ng gym membership o mag-arbong kagamitan. Maaari kayong magsimula sa mga simpleng bagay tulad ng paulit-ulit na pagtayo mula sa isang matibay na upuan para palakasin ang binti, paggamit ng mga resistance band para sa kontroladong ehersisyo o pagsasanay ng mga ehersisyo sa balanse na gumigising sa mahahalagang stabilizing muscles. Ang tunay na sikreto ay ang pagiging tuloy-tuloy. Ang maliliit at regular na pagsisikap ay nagdudulot ng kapansin-pansing mga resulta
sa paglipas ng panahon. Ang strength training ay hindi pangunahing tungkol sa pagbabago ng inyong hitsura. Ito ay tungkol sa pagbabago kung paano gumagana ang inyong katawan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng inyong kakayahang kumilos ng madali mabuhay nang walang hindi kinakailangang limitasyon at tumanda ng may lakas at dignidad. Pagsasanay ng isip, mental stimulation, ehersisyo para sa inyong utak. Ang pangalawang mahalagang gawi na nais kong talakayin ay ang pagsasanay ng isip. Madalas tayong nakatuon sa mga pisikal na pagbabago na kaakibat ng pagtanda, ngunit ang ilan sa pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa ating isipan. Pagkatapos ng edad 70, maraming tao ang nagsisimulang makapansin ng maliliit na pagbabago sa memorya, kung gaano kabilis magproseso ng impormasyon o sa kanilang kakayahang mag-focus. Ang mga pangalan na dati madaling maalala ay maaaring mangailangan ng dagdag na sandali para makuha, at ang mga pamilyar na gawain ay maaaring minsan mangailangan ng kaunting dagdag na konsentrasyon. Bagamat karaniwang isinisisi ang mga pagbabagong ito sa edad, hindi naman ito tiyak na mangyayari. Tulad ng ating katawan na maaaring manghina kung hindi natin ginagamit, gayon din ang ating utak. Ang paghina ng pag-iisip ay hindi lamang isang resulta ng pagtanda. Madalas itong resulta ng hindi sapat na pagpapanatiling aktibo ng utak. Ang inyong utak, tulad ng isang kalamnan, ay nangangailangan ng estimulasyon, mga hamon, at pakikilahok upang manatiling malakas. Mayroong karaniwang maling akala na ang pagbaba ng kakayahan sa pag-iisip ay hindi maiiwasan, na humahantong sa maraming nakatatanda na tanggapin na lamang ang pagiging makakalimutin at pagkapagod ng isip bilang bahagi ng buhay. Ngunit ang totoo, ang inyong utak ay may kamangha-manghang kakayahang matuto, umangkop, at kahit napalakasin ang sarili nito anuman ang inyong edad. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na neuroplasticity. Ito po ang kahanga-hangang kakayahan ng utak na muling ayusin ang sarili nito at bumuo ng mga bagong koneksyon sa pagitan ng mga nerve cell bilang tugon sa mga bagong karanasan. Nangangahulugan ito na kahit sa inyong mga huling taon, maaari ninyong sanayin ang inyong utak na manatiling matalas, tumutugon at matatag. Ang sikreto ay ang pagsasanay ng isip, ang sadyang pakikilahok sa mga aktibidad na humahamon sa inyong pag-iisip, memorya, at kakayahang lumutas ng problema. Isa sa pinakamahusay na paraan upang mapanatiling aktibo ang inyong utak ay sa pamamagitan ng habambuhay na pag-aaral. Kapag ang inyong isip ay tumatanggap ng bagong impormasyon, kailangan nitong magtrabaho ng mas mabuti na nagpapalakas sa kakayahan nitong magproseso at panatilihin ang kaalamang iyon. Ang mga bagay tulad ng pag-aaral ng bagong wika, pagmaster ng instrumentong pangmusika, o kahit ang pagsisimula lamang ng bagong libangan ay maaaring mag-stimulate sa mga bahagi ng inyong utak na responsable para sa memorya at pag-iisip. Hindi lamang ito mga masasayang libangan. Nagtatayo ito ng inyong reserbang pangkaisipan na maaaring makatulong na maantala ang pagsisimula ng paghina ng pag-iisip. Kahit ang mga simpleng aktibidad
tulad ng pagbabasa ng mga libro tungkol sa mga paksang hindi kayo pamilyar, pakikinig sa mga kawili-wiling lektura o pagkakaroon ng mga pag-uusap na nagbibigay inspirasyon ay maaaring lumikha ng mga bagong landas sa inyong utak at mapalakas ang inyong liksi sa pag-iisip. Ang pagiging malikhain ay isa pang mahusay na paraan para mapanatiling malusog ang inyong utak kapag nakikilahok kayo sa mga masining na gawain, tulad ng pagpipinta, pagsusulat, pagtugtog ng musika o paggawa ng mga handicraft. Pinapagana ninyo ang iba't ibang bahagi ng inyong utak. Pinapabuti nito ang inyong kakayahang lumutas ng problema at sinusuportahan din ang inyong emosyonal na kagalingan. Kapag ang mga tao ay nagiging malikhain, hindi lamang sila nagpapahayag ng kanilang sarili. Ine-ehersisyo nila ang kakayahan ng kanilang utak na mag-isip sa mga nababagong paraan at gumawa ng mga bagong koneksyon. Dagdag pa, ang pagiging malikhain ay isang mahusay na pampatanggal ng stress na maaaring makabawas ng pagkabalisa at mapabuti ang inyong pangkalahatang linaw ng isip. Ang pakikisalamuha sa ibang tao ay napakahalaga rin para sa inyong kalusugang pangkaisipan. Ang pagkonekta sa ibang tao ay nag-i-stimulate sa inyong utak sa mga paraang hindi kayang tumbasan ng paggawa ng mga bagay ng mag-isa. Ang mga pag-uusap ay nagpapaisip sa inyo ng mabilis, nagpapaalala ng impormasyon at nagpapakahulugan ng mga emosyon. Lahat ng ito ay nagpapanatiling matalas sa inyong isip. Patuloy na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na may matibay na koneksyong sosyal ay karaniwang nakakaranas ng mas mabagal na paghina ng pag-iisip at may mas malaking katatagan sa emosyon. Ito man ay sa pamamagitan ng regular na tawag sa telepono, pagsali sa mga grupo sa komunidad, o simpleng pagkakaroon ng makabuluhang talakayan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang pananatiling aktibo sa pakikisalamuha ay susi sa pagpapanatili ng talas ng isip. Ang mga aktibidad na nagsasangkot ng estratehiya at paglutas ng problema ay nagbibigay din ng mahusay na ehersisyo sa inyong utak. Ang paglalaro ng chess, paggawa ng mga puzzle o pakikilahok sa mga memory game ay pumipilit sa inyong utak na mag-isip ng kritikal na maaaring mapabuti ang inyong konsentrasyon at kasanayan sa pagsusuri. Ang hamon ng pagharap sa isang komplikadong problema ay tumutulong na mapanatiling nababago at tumutugon ang inyong isip, tulad ng pisikal na ehersisyo na dapat iba-iba. Para maehersisyo ang iba't ibang grupo ng kalamnan, ang inyong mga ehersisyo sa isip ay dapat ding magkakaiba, pinaghahalo ang lohika, pagkamalikhain at pakikisalamuha. Panghuli, huwag nating kalimutan ang mindfulness at meditasyon. Bagamat minsan ay napapabayaan ang mga gawaing ito, ay malaki ang naitutulong sa kalusugan ng utak. Ang matagalang stress at pagkabalisa ay maaaring makasagabal sa memorya at konsentrasyon na nagpapahirap sa malinaw na pag-iisip. Ang mga gawi sa mindfulness tulad ng meditasyon at mga ehersisyo sa malalim na paghinga ay maaaring mapabuti ang inyong focus, makabawas ng stress at makatulong sa inyong ayusin ang inyong mga emosyon. Ang isang kalmadong isip ay mas mahusay sa pagtanggap ng bagong impormasyon, pagproseso ng mga emosyon,
at pagpapanatili ng linaw ng isip. Pagyakap sa lakas linaw ng isip at layunin sa mga susunod na taon. Ang pagpapanatiling matalas ng inyong isip pagkatapos ng edad 70 ay hindi tungkol sa pagsisikap na pigilan ang pagtanda. Ito'y tungkol sa pagyakap sa paglago. Ang layunin ay hindi lamang ang makaalala ng mas maraming bagay, kundi ang manatiling aktibo, mausisa, at maliksi sa pag-iisip. Isipin ang pagsasanay ng isip hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang paanyaya na patuloy na matuto lumikha at kumonekta. Ang inyong utak ay hindi basta hihinto sa paggana maliban kung hahayaan natin ito. Sa pamamagitan ng sadyang paghamon dito, araw-araw, maaari nating pangasiwaan ang ating kalusugang pangkaisipan na tinitiyak na hindi lamang tayo mabubuhay ng mas matagal, kundi patuloy tayong mag-iisip lilikha at mararanasan ang buhay ng lubusan. Ang pagtanda ay hindi isang mabagal na pagsuko. Ito'y isang pagbabago tungo sa yugto ng buhay kung saan ang inyong karunungan, karanasan at katatagan ay tunay na nagniningning. Hindi ito tungkol sa paglaho sa likuran, kundi tungkol sa paghakbang, pasulong ng may layunin, pag-angkop sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan at paggawa ng mga pagpili na tumutulong sa inyong mapanatili ang inyong lakas linaw ng isip at kasarinlan. Ang paniwala na ang pagtanda ay automatikong nangangahulugan ng hindi maiiwasang paghina ay hindi lamang makaluma, ito'y simpleng hindi totoo. Ang inyong katawan at isip ay may kakayahang lumago sa anumang edad, ngunit kailangan nila ang inyong pangangalaga, atensyon at sadyang pagkilos. Ang strength training, pagsasanay ng isip at maalalahaning pagkilos ay hindi lamang mga payo sa kalusugan. Sila ay mga pangako sa isang hinaharap kung saan ang inyong katawan ay nananatiling kumikilos, ang inyong isip ay nananatiling matalas, at ang inyong buhay ay nananatiling makabuluhan. Ang maliliit na pagpiling ginagawa ninyo araw-araw, ang hamunin ang inyong mga kalamnan, ang paganahin ang inyong utak, ang kumilos ng may kamalayan. Ito ang siyang nagiging pundasyon para sa isang mas mahaba, mas malusog, at mas masiglang buhay. Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kabigat ang kaya ninyong buhatin. Ito'y tungkol sa kakayahang tumayo ng tuwid tumayo mula sa upuan nang mag-isa maglakad ng walang pag-aatubili. Ang pagsasanay ng isip ay hindi lamang tungkol sa memorya. Ito'y tungkol sa pagkamausisa, paglutas ng mga problema at pananatiling konektado sa mundo sa inyong paligid. Ang maayos na pagtanda ay tungkol sa pagyakap sa kung ano pa ang posible, hindi sa pagtutuon sa kung ano ang maaaring nagbago. Ito'y tungkol sa pagpiling umangkop kaysa umurong, patuloy na matuto kaysa manatili sa paulit-ulit na gawain, manatiling aktibo kaysa hayaang manghina ang inyong katawan. Ito'y tungkol sa pag-unawa na bawat hakbang na inyong ginagawa, bawat magaang bigat na inyong binubuhat, bawat bagong ideyang inyong sinusuri ay isang pagkilos ng pagpapalakas laban sa paghina. Ang mga darating na taon ay hindi nilalayong tiisin lamang. Sila ay nilalayong isabuhay ng may lakas linaw ng isip at malalim na kahulugan ng layunin. Maniwala po kayo,
Maaaring ang ilan sa pinakamagagandang kabanata ng inyong buhay ay naghihintay pa lamang na maisulat. Bilang inyong doktor, kung may isang pangunahing aral akong nais na matutunan ninyo, ngayon ito po iyon. Ang inyong mga pagpili at kilos sa anumang edad ay may malakas na epekto sa kalidad ng inyong buhay. Hindi pa huli ang lahat para mamuhunan sa inyong lakas, sa inyong isip, at sa inyong pangkalahatang kagalingan. Yakapin ang paglalakbay ng may aktibong diwa. Nais ko po talagang makarinig mula sa inyo. Mangyaring maglaan ng sandali para magnilay at ibahagi sa comments sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na balak ninyong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa habang tinatanggap natin ang mga positibong pagbabagong ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, lubos ko pong ikagagalak. Kung ibabahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga maaaring makinabang sa mga kaalamang ito, at sundan ninyo kami para sa iba pang ganitong nilalaman. Salamat po sa inyong oras at pagbasa, at naway mamuhay kayo ng may sigla at layunin ayon sa inyong sariling kagustuhan.